Halang gusto magsalita kasi lagi ko naririnig dati yung pangalan niya dahil lagi napaka-professional ni Nay Lolit. Walang opisina, di ba? Di ba? May gusto ipadala sa akin, ipadala mo kay Bambi. Di ba? May kontrata, ipadala mo kay Bambi. Yung porsyento ko, ipadala mo kay Bambi. Di ba? Nandun lagi sa Bambi Fuentes eh. So I know how close Nay Lolit and Tita Bambi was. Would you want to say something about Nay Lolit? Pinilit ko talaga. In English please para may Tita Joanne, charot. Tita Lolit. Okay, kailan ba? Si Tita Lolit nakilala ko 1996. Maliit pa yung salon. I can't remember exactly kung 1995 or 1996. Pero may isang bibisita dito the other day, sabi niya, saan yung ni Tita Lolit? Sabi ko sa Eternita, sabi niya, close ba kayo? Sabi niya, nakakasama ko siya. Di ba matari siya, pero mabait. Sabi ko, kung kilala mo talaga siya, hindi siya mataray. Nagtataray siya kung kinakailangan lang. Pero, mapagmahal siya. Kasi may nangyari, parang hindi ko na alam paano umpisan sa dami ng mga memories ko sa kanya. Ang dami na, hindi ko alam kung paano. With Tito Dogs, kasi for a time, yung salon ginawa nilang hub ni Tito Dogs, Tita Lolit, Tita Ethel. So ako naman, lahat naririnig namin, pero sabi ko sa mga staff ko, lahat ng naririnig nyo, dito lang, and then stop na. Okay, and then sometimes you would shout na kwento lang yun na walang nangyaring masama, pero anyway, hindi ako makahinga dahil parang bibigyan ako umiyak. Anyway, ngayon, there was a time na yung staff ko, may ginawang di maganda sa akin. And then, one of my friends from the press sabi sa akin na ipapapress natin, mag-enlarge ka ng 10 by 10 na photo and then ilalabas natin sa dyaryo. Pero syempre, meron kang evil thought, pero in reality, hindi mo kayang gawin eh. It's all in the mind. So I kept the photo sa ilalim ng planner, and then si Tita Lolit kasi, I witnessed na from the pinakamataba niya to yung huli na nakakalungkot nga. Anyway, kasi pag humingi na, sabi ko, Tita Lolit, ano pa sa lubong from the States? Sabi niya, times 3, triple, extra large, diba? Na damit. And then, ngayon, small na lang, diba? Anyway, so, one time, 8 AM kasi nasa salon na yan eh. Wala pa ako. Yung mga natutulog sa salon ang naabutan niya. May naglilinis yung staff, kinuha yung planner, inakyat. Sabi niya, ano yan? Sabi nung photo nung staff ko na may ginawang di maganda. Akin na, sabi niya. Star Talk nun. Yung Star Talk. Ako naman, inosente na service yata ako. Tapos, di nagtawagan na sa akin yung mga staff ko. Ma'am, ano nangyari? Sabi ng ibang kliyente. Sabi ko, bakit? Nasa Star Talk ka. Sabi ko, anong ginawa ko? Yung staff mo may hindi ginawa. Ha? Yung pala, ginawa ni Tita Lolit, yung photo, pinazoom niya doon sa cameraman. Ngayon, nung gabi na, kinausap ko ng nanay ko, sabi, anak, sabi mo kay Tita Lolit, wag na, yung photo, ganyan. Di kasi nagpanic na yung family. Tapos sabi ko, the next day, sabi ko, Tita Lolit, na paranoid na yung family, stop mo na yung ginawa mo to sa Star Talk. Ay, hindi. Sa Saturday ulit. Sabi ko, oh my God. Kasi meron siya ugali, the more mo siyang pinipigilan, the more niyang gagawin. Pero I realized lang na yung sabi nga nila na katarayan niya, yung aside from the katarayan, yung katumbas nun, yung pagmamahal na sinusukli niya na hindi naman nakikita ng iba. Siyempre nakita lang nila yung taray.
Kasi ako, I have witnessed from 1996 to kasi last Monday, kausap ko pa siya. And then, yung kailan siya nag-pass? Wednesday. Kasi sabi ko, talo ulit, ang lakas, sabi ko, you sound okay O, keep it up. Sabi ko sa kanya, sabi niya, nga, ngayon, hindi ang ingay-ingay niya. Tapos sabi ko, ayan, okay yan, talo ulit, ganyan. Kasi sabi ko, minsan you don't sound good. Pero ngayon, you sound good. So, tuloy-tuloy na yan, ganyan. Ayoko nang lumabas. Sabi ko, huwag ka nang lumabas. Matulog ka na lang, magpahinga ka na lang. And then, after 2 days, yun nga, narinig ko na. So, yun lang. Marami pa pero yun lang yung kasi abutin ako ng 3 days. Ikikwento ko lahat ng mga experience ko inside the salon na naging hub niya for so many years. And, yun lang. Pero, I would like to say na si Tita Loli, meron siyang gintong puso na willing to help those who needs her help. Especially yung mga maliliit. Kasi nakikita ko yung... Tsaka she's a very character person. Kasi every now and then, she will give me gift na kahit na rapper nung pinagbalutan ng SM, susulat niya doon, Dear Bambi, I love you, ganyan. Alam mo yon, parang kaya yon, meron din naman akong weird na ugali na I keep all those mga memorabilia up to now, siya yata yung pinakamarami, 1 box. Kasi merong matinong card, merong supot ng ganyan, merong box ng ganon, pero she would always write. Siya yung one person na na-realize ko na kahit na ano mangyari, mahilig siyang magsulat. That's one thing I can't forget about her. Yun lang. Yun na. Tinaya ko. Okay. Thank you for the band. Siya po yung nag-makeup kay Nay Lolit nung nasa... Ay, di ba?